Ano yung masasabi mo sa dating ikaw na ngayon successful ka na? Good job. Sino ka nga ba before ka maging CEO? Before OFW ako, Diba ang mga OFW pag uuwi ng Pilipinas, ang mayaman. yes, so ang thinking ko na noon, hindi na ako babalik. Kailangan ko mag-ipon, mag-business. Paano nabago yung mindset mo? Ano yung ginawa mo? Kung ganito pa rin yung buhay ko, walang mangyayari. Bakit pabango ang napili mo ng business? Business, Oo. kinoconsume siya, tapos mabilis maubos, and then mabilis bumalik yung customer. Andun talaga yung trust nila sa'yo. Kung nagbibigay ka again ng value. Sabay-sabay kaming aangat eh. Pagka maging successful sila, sama rin ako, di ba? The more you learn, the more you earn. Yes. Nakaka-touch yung ganun. Oo. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming Evitalk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-EV dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang video na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. Excited na ba kayo kung sino ang ating EV guest for today? Alam ko, marami na ang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. Siya lang naman ang supplier ng mga pabango dito sa Pilipinas, ang CEO ng FragranceShop.ph and the founder of DigitalOutsource.ph, a digital marketing services. Let us all welcome Mr. Roel Calatin Mahalin. Batiin mo naman, Sir Roel, ang ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Okay, good morning and good evening sa mga EV viewers natin. Thank you, Miss Joycey, sa pag-invite sa akin dito sa EV Podcast. Thank you so much din, sir. And alam ko namang sobrang busy mo. And thank you kasi naging guest ka namin for today. And alam ko maraming matututunan ng ating mga EV viewers. Yun, sir. Sino ka nga ba before ka maging CEO ng businesses? Before OFW ako, so nagwo-work ako sa Saudi Arabia. So from 2009 hanggang 2013, data encoder ako sa Saudi Arabia. Before that, marami akong pinasok na work dito sa Pinas. So, nag-merchandiser ako. Yung mga taga-display ng delata. So, nag-salesman din ako sa isang department store. Ikaw yung nagpapatas ng mga products Yes, sa mga grocery stores. Yes, tapos pagka paubos na yung stock, so ako yung nagre-refill doon. So, tapos gugulihin lang ng mga customer. So, ayun, mahirap din kasi doon ko naranasan yung pagpasok ko, pinawisan ako hanggang pag-uwi ko, pawis pa rin ako. Everyday, trabaho, tapos sa sahod, then yung sahod, pambayad ng mga gastusin, utang. So, yun, nakita ko, sabi ko, after 5 years, kung ganito pa rin yung buhay ko, walang mangyayari. So, kaya naisipan ko work sa abroad. So, grabe pala rin yung naging challenges mo, no? Na nagtrabaho ka din at early stage. Oo. No? Pero sir, before ka maging merchandiser, ano yung parang buhay mo nung kabataan? Well, may kaya kami sa buhay. So, okay yung buhay namin. Masasabi natin nasa
upper middle class kami. Comfortable yung So, naka-aircon, may sasakyan. Mm-mm. Kumbaga, hindi ako sanay sa, alam mo na, sa Oo, trabaho. sa hirap. Sa hirap. So, kaya nung first job ko, medyo hirap ako noon. So, naalala ko nga noon nung nag-stop ako ng college, then nag-work na ako. Mm-mm. Pag may mga nakikita akong dumadaan doon ng mga classmate ko, tatago ako sa likod, sa stock room. Medyo, syempre, nakakahiya. Kasi, di ba, dati yung buhay ko, okay. Mm-mm. Tapos makikita nila ako, natatrabaho na lang sa isang department store, gano'n. Na-accept ko na yon na Mm-mm. ganun talaga yung buhay. So, minsan, nasa ibabaw, Mm-mm. and then, babagsak. Mm-mm. Gano'n. Parang nawala ba yung business ng family mo? Yes, bumagsak yung business hanggang sa nung high school ako, unti-unti na binibenta yung mga gamit. Mm. So, mga sala, yung mga kung anong maibebenta Oo. ng mother ko. Tapos hanggang sa yung mga sasakyan, binenta na rin. Dinispose na din. Dinispose na rin. Hanggang yung sa bahay, nabenta, Mm-mm. binenta rin. Yung bahay nyo. So hanggang sa, buti na lang, may pinamana sa amin yung lolo ko. So doon kami lumipat. Mm. At least meron kahit papaano nalipatan. So, yun. So, nung nakwento mo, no, nung high school ka, ayan, ano yung pinaka-worst na decision na ginawa mo nung nag-aaral ka? Na parang nagkaroon ng changes sa life mo eh. Di ba? Parang comfortable and then... So, napabarkada ako. Second year high school. First year, second year high school yon. Tapos, kick out ako. Oo. Ito na yung nagkaka-problem na kayo sa family. Tapos nagpapasaway ka ba? Oo. Buti na lang, may tumanggap sa aking school na pwede ko ituloy yung second year high school ko. So, hanggang sa yon, doon sa bagong school, doon ko tinapos yung high school ko. Nakatapos ka naman ng pag-aaral. High school, High Tapos, then nag-college ako sa Lasal, Dasma, 2 years. Ngayon hanggang sinabi ng mother ko sa akin na medyo hindi na niya ako kayang pag-aralin. So parang nag-drop out ka na talaga. Tapos nung time na yon, sabi ni Ermat, kailangan mo na magtrabaho kasi as in wala nang income, wala nang pumapasok na income. Siyempre hindi ako sanay magtrabaho, first time. Tapos na naging trabaho ko pa, mabigat. Yung pag may deliver, ako yung nagbubuhat ng sako-sakong damit. And sir, nung ano yung pinakamabigat na realization mo na na-drop out ka and then you started working at early age? Na-realize ko na dapat wag din umasa sa magulang. And then, yon dapat bata pa lang matuto ng yung magtrabaho. Kumbaga, parang mahirap na hirap ka kasi nun, sir, no? From nag-drop out ka, parang mahirapan ka paano ba magtrabaho and parang nahihiya ka rin sa mga classmates mo. yes, so, And nung nagtrabaho ka, doon mo na nakita na ang hirap palang kumita ng pera. yes. And ano yung pinaka-important lesson na natutunan mo nung nagiging empleyado ka na? Ayun, bigyan ng value yung pinagtrabahuan. Kasi, naalala ko noon nung college ako, ang baon ko noon is 250 pesos. Tapos, Noon, malaki na yun. that time, malaki yun. Oo. Tapos, ang sweldo ko noon is 215. So, sabi ko, Malaki na-realize ba ko, yung mas malaki pa yung baon ko kaysa dun sa sweldo ko. Oo. Kaya, ayun, sabi ko, yung pera, dapat binibigyan ng value, yung work. Ayun, kasi, biruin mo, tatrabahuin ko ng more than 8 hours. Tapos, before. Oo. Instant mo lang nakukuha. Oo, gano'n. Oo. Ayun, kaya, ayun, saludo ako doon sa mga, sa mga nagwo-work sa department store, tsaka sa mga, grocery. Oo. And ilang years ka ba na nagtrabaho, sir? From 2004. As merchandiser, yun lang naging trabaho mo, merchandiser. Nag-salesman ako sa SM. Medyo dumali-dali. Medyas naman yung binibenta ko nun. Oo. So at least, nagamit ko sa business yung experience sa pagbebenta. Oo. Ano yung pinaka-challenging experience mo, Sir Roel, nung
naging OFW ka na malayo ka sa pamilya? Pagka may mga event, hindi ako kasama. So, Dumating ka rin sa homesick. oo. O, tsaka hindi pa uso nun yung katulad ngayon na may video call. Oo, hindi pa uso nun. Talagang tawag lang talaga. Oo. And then, then medyo nahirapan din ako gawa ng, syempre, sa ibang bansa. So, let's say, Arabo. So, mas Pabor. mas pinapabora nila yung mga kalahi nila pagdating sa trabaho, ganyan. And then, kahit sabihin mong, tama ka, then mali sila, mas kakampihan nila yung, kapwa nila, So, nahirapan ka din sa ganun. Oo, Oo. ganun. And then matagal ka rin bang nag-OFW? 4 years ako. 4 years. Ano yung pinaka-frustrating moment or parang cycle na na-experience mo as OFW? Yun nga, yung panay trabaho. Kasi, wala kaming dun yung libangan. So, pinakalibangan dun, pag-uwi, siguro, chat na lang sa mga bahay, kaibigan. trabaho lang Oo, talaga. ganun. And also, di ba ang mga OFW, pag uuwi ng Pilipinas, mayaman. Yes, oo. So, yung cycle ng OFW So, na uuwi ng Pilipinas, then babalik ulit. Oo, gano'n. So, naranasan ko yon kasi every 2 years yung contract ko, nire-renew nila. So, yung first na bakasyon ko, pag uwi ko, ayun, nilulustay ko lahat ng ipon ko. So, ibig sabihin, wala ka naipon Wala akong sa naipon. pagiging OFW. Nung first contract ko, wala akong naipon talaga. Then yung second contract ko, ang thinking ko na noon, hindi na ako babalik. Kailangan ko mag-ipon, mag-business. So, actually, lang ako noon nung time na yun bakasyon lang Nung nag-start ako mag-business, yun nga yung perfume, DIY. So, nire-retail ko siya sa mga kilala ko, sa mga office. So, nakita ko yung potential na, kaya ko palang kitain yung kinikita ko Sa abroad. sa abroad. Oo. Kaya sabi ko, hindi na ako babalik. Oo. Paano nabago yung mindset mo? Ano yung ginawa mo? Na parang nag-shift from employee to business? Actually, may napanood akong, may napakinggan ng audio. Audiobook siya. Yung kay Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. So, nung natapos ko yon, doon nag-shift yung mindset ko na mag-business na lang talaga ako. Parang kasi, di ba, OFW ka, may kita ka, pero parang kang nasa rat race pa rin. Oo, yun. Yun ang mahirap kasi kikita ka, gagastusin mo, rat race. Tapos, another thing is yung wala akong time sa sarili ko. Gano'n. Ano yung pinaka-bold decision mo na dito sa business na to, kailangan kong galingan, kailangan ko i-hit to, then hindi na ako babalik sa abroad? Ayun, nag-research ako. Yun nga, kailangan sama ako ng marketing. So, isa sa marketing is yung kailangan nakikita yung online yung products mo, which is kailangan mo ng website. Ang nangyari naman, naisipan kong i-alok yung, since marunong ako So, may mga friend ako na may mga business din. Sabi ko, gawan kita ng website, free lang. Ang kailangan ko lang, testimonial mo. So nagbibigay ka ng value mo. Ganun ang ginawa ko. So, ngayon nakagawa na ako ng mga websites as portfolio. So, nagja-job hunt ako ng, mga kliyente na need ng, website. So, ayun, yung pinapakita ko hanggang sa sunod-sunod na. So, ngayon, sabi ko, may website na ako. Ginawa ko kasi ng website e-commerce ang ginawa ko. Walang bumibili. Sabi ko, bakit? May website na ako, bakit wala pa rin bumibili? Yung pala, kailangan ng mag-drive ng traffic dun sa website. So, search ako ng search, YouTube, hanggang sa, natuklasan ko yung SEO, yung Search Engine Optimization. Ngayon, sa panahon natin, kompleto na Nasa YouTube, may mga nag-o-offer na online, tutorial, mga ganyan. So, ayun, nung natutunan ko naman yung SEO, sabi ko, pwede kong i-offer sa mga kliyente na ng website at the same time, magkaroon ng visitor yung website nila, magkaroon ng leads. So, ayun, hanggang sa napunta na ako sa pagiging VA, virtual assistant. So, ayun yung niche ko, SEO and web design. Hanggang sa dumami yung kliyente ko. So, hanggang sa nagwo-work ako ng 16 hours per day.
Doon ako nakaramdam ng 6 digits na income. Nakakapagod. Minsan nakakalimutan ko na maligo. 16 hours nagwo-work. So, from paggising 8, tapos matatapos ako madaling araw na. Ganun. Ayun, hanggang sa natuklasan ko yung outsourcing. So, ang ginawa ko noon, nag-hire ako ng mga friend ko, tinuruan ko rin kung paano yung ginagawa ko. So, napalaki mo yung naging business na ito. Naging business na. Hanggang sa, yun, niregister ko na siya as Kasi meron sole ka ng proprietor. mga, Yes. Naging empleyado mo sila? Yes, empleyado ko sila. So, actually ngayon meron akong around 8 na VA. So, meron sa US, UK, tsaka Canada. Ano yung parang in-apply mo, parang sa journey na nangyari sa'yo, ano yung in-apply mo para mapunta ka dun sa ganung stage? Ayun lang, isang natutunan ko, huwag kang mag-complain na mag-complain. So gawin mo lang, wala naman di ba? So, ayun yung mag-grow sa iyo yung positive mindset lang. And ang nakita ko sa'yo actually sa buong conversation natin, sa story mo, nandun yung growth mindset. Yes, na correct. nakita ko sa'yo. Tsaka ako kasi nagseset ako per year, at least 1 skill per year ang matutunan ko. Kahit ano man niya, kung designing or kahit ano pa yan, basta ang goal ko, at least nag-grow ako. Ang target ko this year, matutunan yung mga AI na yan. Yes, kailangan So, sumabay. kailangan may pagsabayan eh. So, the moment na nag-stop ka ng learning, so, parang pinatay mo yung sarili mo. Yes. Sir, dito sa digital outsourcing.ph mo, ano ba yung mga ino-offer yung services dito? Meron kaming, more on nakafocus kami sa SEO, Google Ads, Facebook Ads, tsaka web design. So, yun yung pinaka-main na services namin. So, yung iba dito, narinig yung SEO. Sir, can you share ano ba tong SEO? Paano siya makakatulong sa mga business owners? SEO stands for Search Engine Optimization. So, yung search engine natin, meron tayong Yahoo, ayan. Then, Google yung ginagamit. Siyempre, pag may nag-search sa Google, sila yung website nila yung makikita doon sa pinaka-search engine sa top. So, ang ginagawa namin, yung sa marketing, nagpo-post kami ng mga blog posts or nag-guest post din kami, yung mga article. Then, minimension namin yung mga website kung kanino man yung ina-SEO namin. Sa mga social media, minimension lagi namin. So, ang nangyayari since dumadami na yung link na nami-mention sa World Wide Web, so, ginagawa ni Google, since nakikilala na yung website, tinatap niya. Yung fragrance.ph, yung business Or mo, fragrance oil, or supplier. fragrance oil. Ayun. Kahit nilagyan mo lang siya ng fragrance, lalabas agad yung website mo. Yes, correct. So, ganun Ganun talaga. siya. So, parang Google Ads din siya. Yun nga lang ang difference Parang kasi. magiging favorite ka ni Ni Google. Google. Kasi ang favorite ni Google yung nagbabayad ng ads, di ba? Yes. So, yun naman, organic. Kahit hindi ka magbayad, itatap ka niya sa taas. So, ayun. Ganun ang So, SEO. parang ang laking tipid Oo, kaysa mag-advertise ka. Yes, correct. Oo. Pero sir, right now, di ba parang na-focus ka sa sa website and dito nga sa outsourcing business mo. Paano naman nag-boom ulit itong fragrance business mo? Ayun. Bumalik ako nung 2020. Pero that time, nag-focus na ako sa raw materials and fragrance oil supplies. So, imbis na retailer, supplier na ako. Kasi ang dami nagbebenta ng perfume or ang dami nagmamanufacture dito ng mga perfumes. Pero napansin ko, when it comes to quality, majority, bagsak. So sabi ko, what if isa ako sa mga mag-supply sa kanila? Sir Roel, ano yung pinaka-strategic move na ginawa mo para makilala itong iyong business na fragrance supplier?
Well, first, syempre, yung sa mga social media, makipag-collaborate. Hindi lang yun, syempre, importante rin yung kasi yung ads. Kasi ako, for me, okay lang na maglabas ng pera eh. Wala sa akin yun eh. Basta magbe-benefit sa business. Dahil sasabihin, inisip nila, ay gastos lang yan, gastos. Pero hindi nila alam, yung balik nun malaki. Ang swerte nga natin kasi natutunan natin ang FB ads. Yes. Diba? Kasi dati, ang mga big companies, billboards, Oo. yun lang yung way, commercial, babayad ng malaki. Samantalang sa FB ads, pwede ka naman mag-start ng 90 pesos. Yes, correct. And then pag nakita mo, na-reach na nito yung ganitong karaming customers, di ba? Kahit maliit na business, nabigyan ng opportunity. Yes. And then, marami talaga ang nabago ang buhay dahil dito sa FB ads. Yes, Na, totoo. maraming nakakita ng business. And Sir Ruel, bakit pabango ang napili mong business? Business. Oo. Kasi napansin ko, pag perfume kasi, kinoconsume siya, tapos mabilis maubos, and then, mabilis bumalik yung customer. Tsaka madali lang siyang ibenta. Oo, talaga, madali lang. Kapag mo, hindi ka naman kailangan mag-sales ng amoy mo. Di ba? Maamoy pa lang, okay to Oo. Ayun, bibili na agad. And sir, paano mo napalaki yung business mo na to? Siguro, sa network, hindi ako tumigil sa pagiging, umatid ng mga seminar. Kahit sa mga customer ko, nakiki-collab ako. Ayun, sila rin, nire-refer nila ako sa ibang mga customer din na gustong magtayo ng perfume business. And nakakatuwa, ang tagal na nitong business mo na fragranshop.ph, no? Ano yung parang pinaka-best offer na binibigay mo sa mga clients? Bakit nag-a-avail sila sa'yo? Sa dami namang supplier, pero isa ka sa trusted supplier ng pabango. Kasi hindi lang kami yung yung iba kasi, di ba, pag nabentahan, okay na. Yung support namin, gusto namin mabranding yung mga kliyente namin. From the start, tinuturuan ko. Hindi lang basta benta. Tinuturuan ko rin sila. Paano? So may support ka pa rin sa mga sinusupplyan mo? Yes, oo. Tapos anytime, pag may mga tanong sila, tinutulungan ko, sinasagot ko. Ayun, tsaka tinuturing ko silang friend na rin. Hindi lang basta Yes. And ang customer. maganda kasi talaga as supplier na andun talaga yung trust nila sa'yo. Kung nagbibigay ka again ng value. Value kasi nagiging consultant ka na rin nila. Kasi yung iba dyan, syempre mag-inquire, gusto ko pong mag-business ng pabango. Paano, sir? So, syempre, yung pinuhunan nila, yun lang ang meron sila. Pero yung knowledge, yung skills, hindi pa nagagawin. So, andun ka to support them. Yes, even sa marketing, tinuturuan ko sila. Kasi, sabay-sabay kaming aangat eh. Pagka maging successful sila, so since ako yung supplier, so sama rin ako, di ba? So, ganon. Ang daming pabango sa market. So, syempre yung iba pagka-spray mo, mabango, pero nawawala. Yes. Diba? And then, actually sa oil yan eh. Yes, so, correct. inaral mo talaga tong perfume business na Yes, actually, nag-aral din ako sa APF, Asian Perfumery Foundation, sa QC. Nag-aaral ako from the scratch para matutunan ko yung kung all ano yung about perfume. all about perfume. Ano ba yung dapat gawin at mga hindi dapat gawin, gano'n. And then, ayun, tinuturo ko rin sa mga customer ko. Sabihin pala sir, kahit wala akong alam, pag ikaw naging supplier ko, Yes. matututunan ko lahat. Yes, exactly. Na kailangan kong matutunan. Kasi, syempre, yung iba dyan, meron lang nag-ipon, empleyado, di ba? Yung mga viewers natin, magkano ba ang halaga na sa tingin mo makakasimula sila ng perfume business? Actually, around 10 to 20,000. Pwede na Talaga, mag-start. Pwede na magsimula. Oo. May sarili ka ng branding. Yes,
correct. Complete na yun. Kompleto na. Oo. Tuturuan mo pa. So, libre na yun kasi pag Libre kumuha na ka yung ng turo. consultation, magbabayad ka pa. Yes. Diba? Sa'yo, once na ikaw yung supplier, libre na ang consultation. Yes. At the same time, kung sila yung titimpla, ikaw din ba yung magtuturo? Yes, correct. Kasi actually may webinar ako every month. So, nagtuturo ako paano magtimpla. Formulate kung ano yung concentration ba tawag Yes, yan? oil concentration, kung ano yung difference nila, kung halimbawa, kung ang target market nila medyo class, so gantong timpla yung gagawin nila. Kung ang target market nila is low, so gantong timpla yung gagawin nila. Tsaka based din sa magkano mo ibebenta sa market. Yes. Oo, kasi baka naman sobrang, yun nga, ang client ay pamamahalin, binenta mo. Diba, lugi na. So, pati sa costing, tinuturuan mo. Everything Yes. about perfume business. Everything from manufacturing, pati sa pag-outsource ng mga packaging, even sa marketing, tinuturuan ko sila. Ang ganda ng offer mo sa fragrance shop.ph kasi imagine mo for only 10,000 pesos, libreng consultation, papaano gawin yung product kasi tinuturuan mo na rin sila na yung mag-manufacture ng product, right? Yes, Kasi correct. ikaw na yung parang pinaka-supplier, so less mo na yung responsibility, kayo na. Oo, para mas malaki actually ang kitain Yes. ng mga customer. So, matututo na sila na mag-timpla ng perfume, marketing, costing, lahat about Lahat na. business. Sulit na sulit ang 10,000. Yes, correct. So, kung nanonood ka, ayan, inquire ka na kay Sir Roel. Kasi, for me, ang gandang offer nun, sir. Kasi yung ibang supplier, anong kailangan mo? Bibigay lang Yes. yung product. Pero sa'yo, may after service pa. Actually, After sales. may mga customer ako, kinokorek ko pa nga sila mag-order ng ganito, ganyan. Then, sasabihin nila, tama ba to? Sabi ko, ay, hindi para dyan yan, mali yan. Kinokorek ko pa, para So, lang. andun talaga yung So, guidance mo. even bibili na sila sa akin ng raw materials, then gagamitin nila doon sa formulation nila. Pag nakita kong yung materials na naman, hindi pwede, sinasabi ko, wag mong bilhin to, gawa ng hindi, Siya maganda. so hindi siya okay sa formulation. Ano yung feeling mo pag nakikita mo yung mga clients mo na patuloy silang umu-order at nakikita mo yung brands nila is nakikilala na sa market? Siyempre, masaya ako pagka nakikita ko yung brand nila sa market. Kasi yung success nila, for me, success ko na rin And meron ka bang client na parang nagsimula na wala talagang alam tapos nung naturuan at nag-guide mo, until now, ano pa rin yung business? Andiyan pa rin yung Yes, business? actually, meron akong client. From the scratch, tinuruan ko siya paano gumawa ng perfume. And then, ang nangyari nun, ang order niya sa akin, 250 ml per percent pa lang. So, parang nagpo-purchase pa lang siya sa akin ng 5,000 pesos every month. Hanggang sa dumating na magta-10,000 na siya, 20,000, hanggang nagwa 100,000 na every month yung purchase niya. So, kilala na rin siya sa Shopee, sa TikTok. So, ibig sabihin, Sir Roel, talagang, ayan, being a supplier, nakikita mo yung mga brands na sinusuplayan mo. Yes, And isa ka sa nakatulong sa kanila, as supplier Yes. nila. Oo. And minsan nakikita mo yung mga pangarap nila natutupad na din. Yes. Diba? Oo. With their help. Nakaka-touch yung ganun. Oo. And Sir Roel, you're handling 2 businesses right Yes, now. Ano yung pinaka-effective strategy mo? Paano mo na-handle ito sabay? Actually, yung time management. Sa morning, yung perfume business. And then, paghapon na hanggang gabi, yung VA na. VA naman. At the same time, syempre, nagde-delegate ako ng mga task. Yung mga task na, let's say, may kanya-kanyang task dine-delegate ko lahat So, para makaluwag ako Oo. sa
halimbawa, may pupuntahan ako. So, alam ko tumatakbo pa rin yung Yes. negosyo. Oo. And actually, ang nakita ko sa'yo, may system ka na in place. So, yun yung strategy mo talaga na Yes, ginawa. Oo. So, Roel, sa pagiging OFW mo before, and then right now na successful entrepreneur ka, ano yung pinaka-biggest shift ng mindset na ginawa mo para makuha mo yung success na meron ka ngayon? siguro yung continuous learning. So, yun yung pinaka-importante eh. So, the more you learn, the more you earn. Yes. So, Oo. ayun, don't stop learning. Yun yung pinaka ingredients. So, ganun lang kung ano yung syempre yung technology natin nag-upgrade yan eh. So, kung kahit yung mga iPhone nga mga nag-upgrade sila para makasabay, diba? So, ang tao pa kaya. Yes. So, kailangan din natin i-upgrade yung sarili natin. So, learning talaga. Oo. Ang ganda nung shinare mo about learning. Actually, halos lahat ng umuupo dyan, yun lang talaga din yung sekreto. Kahit nga, di ba, college dropout, tuloy-tuloy pa rin. Ako, even ako, nag-aaral pa rin ako, and ikaw, kailangan talagang mag-aaral kasi nga, hindi ka makakasabay and Yes, totoo. hindi ka makakapag-innovate. Yes. Diba? And also, kung malaki yung goal mo for your business, hindi siya magle-level up kung hindi ka nagle-level up. Diba, Yes. sir? And, Sir Roel, from nung OFW ka na na-stuck ka nga sa ganong sitwasyon, ano yung pinaka-powerful message mo na maibibigay mo sa mga taong na-stuck Siguro sa life nila or sa career nila? Mag-try silang mag-establish ng business. Hindi naman kailangan malaki. Yes. So, mag-start sila kahit sa maliit. Ayun, then mag-try lang sila mag-try. Huwag sila matakot mag-fail. Kasi yung failure, yan yung magdadala sa'yo sa success eh. And also, ikaw ba, Sir Roel, naranasan mo ba yung mga failures na Yes. yan sa businesses mo? Oo, madami. Oo. Actually, marami akong pinasok ng mga business. E-commerce, nag-affiliate marketing ako, dropshipping, puro failure ako dun sa mga yon. So, kaya tuloy-tuloy lang. Hanggang sa yung mga failure ko, in-apply ko dito sa business ko. So, natutunan ko yung kung ano yung mga dapat gawin. And, Sir, I have a bonus question. Okay, sige. Ayan. If you will go back dun sa dating ikaw na napabarkada at talagang yun, naging bulakbol sa panahon na nagkakakrisis na yung family, ano ka pa nagbubulakbol. Ano yung masasabi mo sa dating ikaw na ngayon successful ka na sa mga businesses mo? Siguro that time Pero ngayon successful ka na. good job. Ano ba? Kaya masabi ko buti na lang hindi ako nagbulakbol tuloy-tuloy. Oo. Medyo nalis ako ng kumbaga Nag-change ka na ng path and tumuwid yung mindset. yung Dating path ko. balik ko. Nag-iba na. Biglang tinuwid na. Oo. So, yun. Tsaka, yun nga, yung natutunan ko sa life, hindi porket kung ano ka ngayon, yun yung magiging future mo. So, we can change our future. So, depende sa gagawin natin. Yes. Thank you, Sir Roel, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before ka tuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. If gusto nyong mag-start ng business, perfume business, pwede namin kayong matulungan. Pwede kayong mag-visit sa www.fragranshop.ph. Pwede nyo rin kaming makontak sa 0935-643-3306. At search nyo lang din sa aming Facebook page, fragranshop.ph.
Thank you so much, Sir Thank you. Ruel. Ang dami kong natutunan. Sobrang inspiring ang story mo. Talagang ang daming natutunan ng ating mga EV viewers. At sa nanalo sa ating pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EV Talk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EV Talk podcast season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, The Sopos Global, Via Juana Distribution, Beauty Code, Misty Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, D&M Manufacturing Corporation, Beacon Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, in partnership with Gutierrez Media Productions, Pinoy Extreme, Pasyal Tayo.